Nung sinaunang panahon ng daigdig ng Zuanyuan, ay pinangungunahan ng mga mababangis na halimaw ang daigdig, ngunit nang kaunti na lamang ang resource ay tinawag nila ang era bilang the Age of Desolation. Ngunit makalipas ang hindi mabilang na millennia, ay muling na-revived ang spiritual energy sa daigdig ng Zuanyuan, kasabay nito ang muling pag-angat at paglakas ng mga tao, demon clan at lahat ng cultivators, kaya naman ang daigdig ng Zuanyuan ay pumasok sa tinatawag na Golden Age, ang kapanahunan at era ng cultivation. Ngunit dahil sa kasakiman, ay sinamsam ng mga cultivators ang mga spiritual herbs at sacred lands, kasabay ng pang-aapi nila sa mga demon clan. At nang dahil sa mga resources para sa cultivation, ay hindi nagdalawang isip ang mga cultivators na magsimula ng digmaan laban sa mga taga-demon clan, at pag hindi nila kayang samsamin ang mga spiritual herbs at sacred land sa lugar, ay pinipili nilang wasakin at sunugin ang mga ito. Sa kasalukuyang panahon na tinatawag nilang Second Desolation, ay nagkalat na ang iba't ibang sekta sa daigdig, ngunit dahil sa paunti ng paunti ang resource para sa cultivation, ay nagbabadya ng panganib ang muling paggalaw ng mga sinauna at mababangis na halimaw, kaya naman sa mapanganib na daigdig na ito, ay kailangang umasa ang mga tao sa sekta upang makasurvive. Samantala sa spiritual herb garden naman ng Zayan sect, ay sinuka ng isang spiritual na halaman ang ating bida at matapos itong bumagsak sa lupa, ay sinabi niyang nagkakaroon lang naman ng pollination ang spiritual na halaman, kaya hindi nito kailangang mag-tantrum, ang bida natin ay si Tian Yuan, isang servant mula sa Zayan sect. At matapos nga niyang sabihin sa alaga niyang spiritual herbs na babalik na lamang siya pag nasa magandang mood na ito, ay isang tinig naman ang tumawag sa kanyang pangalan at inanyayahan siyang kumain na. Ito ay walang iba kundi si Himiao, isang disipulo ng Zayan sect, na nagsasabing kailangang kumain ni Tian Yuan upang makapagtrabaho siya ng maayos. Agad namang nagtungo si Tian Yuan kay Himiao, at matapos nga siyang makalapit ay sinabi ni Himiao na ang paborito niyang durian chicken stew ang daladala niya ngayon, kaya naman agad na nagpasalamat ang ating bida sa kanya. Sunod ay pinunasan nga ni Himiao ang laway ng spiritual na halaman sa mukha ni Tian Yuan, habang sinasabi na kailangan niya munang maglinis bago kumain, matapos nito ay inanyayahan na nga niyang kumain ang ating bida. Muli ay nagpakilala sa atin si Tian Yuan bilang isang pangkaraniwan at hindi kilalang hardenero ng Zayan sect, sa nakaraan niyang buhay ay pinanganak na siyang lumpo, kaya naman ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-aalaga ng mga bulaklak at halaman. At kahit pa wala siyang kakayahan na makapaglakbay sa malalayong lugar, ay pangarap niyang makapaglibot sa buong daigdig at mapunta sa mundo ng cultivation, kaya naman walang sawa din siyang gumagawa ng mga manhwa at novels. Pero biglang ang nagbago ang lahat nang marinig niya sa radyo ang patungkol sa kanyang horoscope, ayon dito ay sinabing maswerte siya ngayon araw, at tiyak na tatama siya ng malaki, ngunit biglang ang winasak ng isang malaking truck ang kanilang dingding, at tulad ng sinabi sa radyo ay tumama siya, yun nga lang ay sa malaking truck kon. At nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, ay napansin niyang ang buong lugar ay tulad ng kanyang pinapangarap, agad niyang naisip na isa lamang ang ibig sabihin nito, at yun nga ay makakapag-cultivate na siya. Napansin naman ng dalawang babae ang kanyang pagsigaw, at agad nang tinanong ng nakapula kung ano ang sinasabi ni Tian Yuan, sinabi naman ng isa na mukhang nabaliw na siya dahil sa pangarap niyang makapag-cultivate. Habang si Tian Yuan ay iniisip kung magiging mas gwapo ba siya pag gumamit siya ng espada, di kaya naman ay artifact o mga talisman, at matapos nga siyang mag-imagine ay na-realize niyang isa lamang pala siyang basura na walang spiritual root, at tila bumagsak nga ang kanyang daigdig nang malaman niya ang masakit na katotohanan. Pero pakiramdam nga daw niya ay tila naaawa naman ang kalangitan sa kanya, dahil kahit wala siyang spiritual root ay mayroon naman siyang tinatawag na innate herb saint body, at dahil sa espesyal niyang physique ay kaya niyang pakibagayan ang mga halaman at spiritual herbs. Bukod dun ay hinayaan pa siyang mag-manage ng spiritual herb garden ng sekta, kahit pa ipinagbabawal na makapasok ang mga tulad niyang walang spiritual roots. Gayunpaman ay mayroon nga daw hindi magandang side effect ang kanyang espesyal na physique, ito ay ang naglalabas ng nakakahumaling na amoy ng spiritual herbs ang kanyang katawan, at habang kumakain nga ay lumapit si Himiao sa kanya upang sabihin na nakakahanga siya, dahil kahit pa mahirap at tagaktak ang pawis sa kanyang trabaho, ay ang bango-bango pa din niya.
Sinabi naman ni Tian Yuan na kahit mabango siya ay hindi dapat na dam-aikit ng sobra si Himiao sa kanya. Pero hindi nga daw mapigilan ni Himiao ang kanyang sarili at agad na niyakap si Tian Yuan. Sunod ay sinampa at dinaikit niya sa mga binti ni Tian Yuan ang kanyang mga melon, habang sinasabi na hindi talaga niya mapigilan ang kanyang sarili na dam-aikit at yakapin si Tian Yuan. Habang si Tian Yuan naman ay sinabi sa atin na bukod sa nagmula sila sa iisang lugar ni Himiao, ay sabay din silang pumasok sa sekta kaya naman hindi talaga malabo na mapalapit sila sa isa't isa. Dahil sa kakulaitan ni Himiao, ay wala nang nagawa ang ating bida kundi pagbigyan siyang gawin ang nais niya. Kaya naman agad sinabi ni Himiao na the best talaga ang kanyang senior brother, agad na napangiti si Tian Yuan at habang nakaunan sa kanyang mga hita si Himiao, ay sinabi niyang hindi naman na masama ang ganitong buhay. Makalipas ang ilang mga sandali ay masyado ang gulat ni Tian Yuan nang biglang may sumigaw at tumawag sa kanyang pangalan. Ito ay walang iba kundi si Wen Yu, isa sa top disciple ng sekta, at sinabi nga nito na pinagkatiwalaan ng kanilang sect master si Tian Yuan upang alagaan ang spiritual garden, pero bakit ngayon ay tila tatamad-tamad umano ito, sabay tanong kung nais ba niyang maparusahan. At habang nagliliyab sa galit si Wen Yu, ay agad ginaising ni Tian Yuan si Himiao, at sinabi nga nitong nagtatrabaho naman siya, kaya sana umano ay wag nang magalit si senior sister Wen Yu sa kanya. Agad na ding tumulo ang butil-butil niyang pawis, habang iniisip kung ano ba ang naging kasalanan niya kay Wen Yu, at ayon nga daw sa mga bulong-bulungan ay si Wen Yu ang pinakamahigpit sa sekta, at siya din ang pinaka-nakakatakot na disipulo sa sekta dahil sa bangis at lupit niyang magparusa. Bigla namang nagalit si Himiao at sinabi nga niyang isang mortal lamang si Tian Yuan, kung saan ay kailangan din niyang magpahinga at kumain, sabay tanong kung nais ba ni Wen Yu na pagtrabahuin si Tian Yuan ng diretso hanggang sa siya ay mamatay, habang ang ating bida ay iniisip na ngayon ay tiyak na magagalit na talaga si Wen Yu sa kanya. Sinabi ni Wen Yu na ang pag-alaga sa garden at mga spiritual na halaman dito ay trabaho ni Tian Yuan, sabay tanong kung bakit nakatambay dito si Himiao, imbis na asikasuhin ang mga gawain niya sa sekta. Sinabi ni Himiao na araw-araw pinag-iinitan ni Wen Yu si Tian Yuan, at tinanong kung ang dahilan ba nun ay dahil sa mahinang disipulo lamang siya. Sabihin mo ang lahat ng gusto mo, wika naman ni Wen Yu, dahil ginagawa nga lang daw niya ang kanyang tungkulin bilang senior sister nila. Hindi kita hahayaan na aibali mo si senior brother Tian Yuan, wika ni Himiao, kasabay ng paggamit nito sa kanyang abilidad at paglabas ng kanyang aura. Pero sinabi lang naman ni Wen Yu na hindi siya dapat magpadalos-dalos. At sa isang iglap nga ay mabilis na napunta si Wen Yu sa likuran ni Himiao, at matapos niyang sabihin na masyadong mataas ang kumpiyansa sa sarili ni Himiao, ay inatake niya ito sa likuran at agad siyang bumagsak. Agad nga din siyang nasuka ng dugo at dahil sa pag-aalala ay nilapitan siya ni Tian Yuan, at habang tinutulungan niya itong makatayo ay tinanong niya kung ayos lamang ba siya. Kahit nanginginig ang buong katawan ni Himiao ay sinabi naman niyang ayos lamang siya. Sunod ay nagagalit ngang tinanong ni Tian Yuan kung bakit masyadong malupit si Wen Yu sa kanyang junior sister, pero muli ay sinabi ni Wen Yu na ginagampanan lamang niya ang tungkulin niya bilang senior sister nila, at mas mainam nga daw kung seryosohin nila ang mga gawain na ibinigay sa kanila ng sekta. Sinabi din niyang ayaw niyang nakakakita ng sinuman na tumatakas at nakatambay pag oras ng trabaho. Sabay tanong kung nauunawaan ba ito ni Tian Yuan, pero nanatili namang tahimik ang nagagalit nating bida, at sa pag-alis ni Wen Yu ay sinabi nga niyang mas mainam kung ang sarili Tian Yuan ang unahin niyang isipin. Makalipas ang ilang sandali matapos siyasatin ni Tian Yuan ang katawan ni Himiao, ay sinabi nitong maswerte si Himiao dahil hindi siya nagtamo ng malubhang pinsala, habang si Himiao naman ay naiinis pa din at tinatanong nga niya kung ano ang karapatan ni Wen Yu upang maging top disciple ng kanilang sekta. Sinabi naman ni Tian Yuan na hindi dapat magbitaw ng mga ganong salita si Himiao, dahil ang kanilang sister Wen Yu ay mahigpit lang talaga. Ngunit anumang kapahamakan at panganib ang dumating, ay si Wen Yu ang kauna-unahang tumutulong sa kanilang mga kapwa-disipulo, kaya naman lalo pang nainis si Himiao, dahil kahit pinag-iinitan na ni Wen Yu si Tian Yuan, ay dinidepensahan pa rin niya si Wen Yu. Sunod ay nang jijihil ngang sinabi ni Himiao na kung magkakaroon lamang siya ng wisteria herb, ay tiyak na mapapataas niya ang kanyang cultivation, at tiyak ding hindi na siya kayang maliitin ni Wen Yu, at nang marinig nga ni Tian Yuan ang patungkol sa wisteria herb,
ay sinabi nito na maaari niyang tulungang makakuha ng wisteria herb si He Miao. Agad tinanong ni He Miao kung totoo ba ang sinabi ni Tian Yuan, at kung ang plano ba niya ay magnakaw ng wisteria herb sa spiritual garden, pero agad naman siyang pinatahimik ni Tian Yuan, at sinabing mas mainam kung panatilihin nila itong sekreto nang sa gayon ay hindi siya mahuli. Sunod ay nakangitingang sinabi ni Tian Yuan na siya na ang bahala sa wisteria herbs na kailangan ni He Miao, kaya naman agad na umiyak at yamakap si He Miao sa kanya. Ngunit habang pinag-uusapan nga nila ang kanilang plano, ay narinig naman ni Wenyu ang lahat ng ito. Bukod doon ay gumamit din siya ng artifact upang ma-record ang kanilang pag-uusap. Samantala pagsapit ng hapon sa Zheyan sect, ay muling nagtungo sa spiritual garden si Tian Yuan, at matapos nga siyang makapasok sa portal ng spiritual garden, ay naisip nitong hapon na kaya naman tiyak na nag-meditate na ang lahat ng mga nasa sekta, at ang ibig sabihin nga daw nito ay libre na siyang makakagalaw sa spiritual garden. Sunod ay naisip nga niyang mas mainam kung magdilig na muna siya ng mga spiritual na halaman, at gumamit nga siya ng isang control talisman upang kusa na itong magdilig, matapos nito ay nagkunwari siyang nagdadamo sa spiritual garden, at pasimpleng tumitingin sa mga wisteria herb na kanyang target. At habang palinggan-lingon siya sa paligid, ay bahagya siyang napakamot sa ulo habang sinasabi na masyado ng makapal at malago ang mga wisteria, at kasabay nga ng pagbunot niya sa isang wisteria, ay sinabi nitong hindi lalaki ng maayos ang mga wisteria pag masyadong dikit-dikit. Pero biglang ang may nagtanong mula sa kanyang likuran kung totoo ba ang sinasabi niya, dahil bilang sect master nila ay ngayon lamang niya narinig ang patungkol dito, ang matandang lalaki sa likuran ni Tian Yuan na mayroong mapupulang mga mata, ay walang iba kundi si Zheyan Zhenren ang sect master ng Zheyan sect. Sa pagtayo ni Tian Yuan ay nabubulol niyang sinabi sa kanilang master na dinadamuhan lamang niya ang kanilang spiritual garden, sabay tanong kung naniniwala ba ito sa kanya. Pero bigla namang ginamit ng sect master ang kanyang abilidad, upang sakalin at itaas si Tian Yuan, matapos nito ay sinabi niyang huling-huli na sa akto si Tian Yuan, pero nais pa din niyang magsinungaling. Agad na din niyang inutusan ang mga disipulo ng sekta upang bugbugin at durugin ang mga laman ni Tian Yuan, at sa kanyang ang pagbagsak, ay agad na sinimulan ng mga ito ang pagpalo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, at wala ngang magawa si Tian Yuan kundi tanggapin ang lahat ng kanilang pag-atake habang iniisip ang kanyang junior sister na si He Miao. Hanggang sa may biglangang sumigaw upang patigilin sila sa pagpalo sa duguan na nating bida. Ito ay walang iba kundi si He Miao na nakikiusap sa kanyang master, dahil pag nagpatuloy nga daw sila sa kanilang ginagawa ay tiyak na madudurog ang mga binti at braso ni Tian Yuan. Agad na bumangon si Tian Yuan nang marinig niya ang tinig ni He Miao, at tulad nga daw ng kanyang inaasahan ay tanging si He Miao lamang ang may malasakit sa kanya dito sa sekta, habang si He Miao naman ay malungkot ang ekspresyon habang sinasabi sa kanilang master na sana umano, ay hayaan na nilang magkaroon ng buong katawan ang bangkay ni Tian Yuan, na biglang nanlaki sa gulat ang mga mata, hindi makapaniwala na hiniling ni He Miao na patayin siya ng kanilang sect master. Sunod ay sumigaw si Tian Yuan upang tawagin at tanungin si He Miao kung tama ba ang kanyang narinig, at habang naglalakad si He Miao palapit sa ating bida ay kinumpirma niya ito. Matapos siyang makalapit kay Tian Yuan ay sinabi niya sa malamig na tinig at ekspresyon na kasalanan nito ni Tian Yuan dahil masyado siyang manhid, ilang ulit na nga daw siyang nagpapahiwatig na kailangan niya ng wisteria herbs, pero ngayon lang naglakas loob si Tian Yuan na kumuha ng wisteria herbs, kung kailan hindi na niya ito kailangan pa. Sunod ay natutuwangang sinabi ni He Miao na hindi na siya kailangan pang alalahanin ni Tian Yuan, dahil matapos mamatay si Tian Yuan, ay siya na ang mag-aalaga sa spiritual garden ng kanilang sekta. Kaya naman hindi na din niya kailangan pang tumakas upang magtungo ng spiritual garden, walang magawa si Tian Yuan kundi isiga ang pangalan ni He Miao. At habang iniisip nga niya kung paano ito nagawa ni He Miao sa kanya, ay muli naman siyang pinalo sa ulo ng mga disipulo ng sekta, at sa kanyang ang pagbagsak, ay agad ipinag-utos ng sect master na ilibing dito sa spiritual garden si Tian Yuan, dahil ang innate herb saint body niya ay kapaki-pakinabang para sa mga spiritual herbs, habang si He Miao naman ay agad pinuri ang pagiging wise ng kanilang sect master. Bago nila mailibing ng buhay si Tian Yuan ay dumating naman si Wen Yun, at sinabi nga niyang mali ang ginawang pagnanakaw ni Tian Yuan, pero si He Miao ang may pakana ng lahat ng ito,
Seryosong tinanong ng sect master kung totoo ba ang sinasabi ni Wen Yun. Agad itong kinumpirma ni Wen Yun at bilang patunay ay sinabi din niyang na-record niya ang pag-uusap nila. Bigla namang nagkunwaring umiiyak si He Miao, habang sinasabi na nagsisinungaling lamang si Wen Yun, at nagseselos nga daw si Wen Yun dahil sa lagi niyang kasama si Tian Yuan. Ganun ba wika naman ng kanilang sect master na mukhang nabola na naman ni He Miao. Agad nga din niyang nilandi ang sect master habang sinasabi na totoo ang lahat ng binitawan niyang salita. At dahil sa maganda nga daw ang pagtrato ng sect master kay He Miao, ay hindi niya magagawang pagnakawan ang sect master, habang ang sect master naman ay biglang natawa, at sinabi na ang tanging ninakaw lang ni He Miao ay ang kanyang puso, sabay sabi na si He Miao ang kanyang sweet little treasure. Dahil sa nasaksihan ni Wen Yun ay nagalit ito, at sinabi na kung hindi kayang makita at masabi ng sekta ang tama sa mali, ay hindi na siya mananatili pa sa Zean sect at agad na siyang naglunsad ng isang pag-atake patungo sa mga disipulo ng sekta na patuloy pamapalo sa ating bida. Matapos ng kanyang ginawang pag-atake, ay ginamit niya ang kanyang spiritual sword upang buhatin si Tian Yuan, at agad na din niya itong inilipad paalis. Sinabi naman ni He Miao sa sect master na tumatakas na sila, pero sinabi ng sect master na hindi niya kailangang magmadali. At habang lumilipad nga sila ay tinanong ni Tian Yuan kung bakit siya iniligtas ni Wen Yun, pero sinabi naman ni Wen Yun na mas mainam kung ang isipin na lang muna niya ay ang kanyang sarili, sabay sabi na isa siyang walang utak at utu-uto. Bigla namang inilabas ng sect master ang mabagsik niyang aura, habang sinasabi na ang Zean sect niya ay hindi isang lugar kung saan ay makakapasok at makakaalis sila kung kailan nila nanaisin, at gamit nga ang kanyang kapangyarihan ay gumawa siya ng isang purple na dambuhalang kamay upang atakihin at pabagsakin si Wen Yun at Tian Yuan. Nagdulot ng isang malakas na pagsabog ang ginawang pag-atake ng sect master, at bago pa mawala ang usok sa lugar kung saan sila bumagsak, ay sinabi ni He Miao na masyado umanong malupit ang sect master, sabay sabi ding hindi ba at pinanggako nito na haayaan niyang mamatay si Tian Yuan ng may buong katawan. Pero sinabi lang naman ng sect master na kahit pa magkapira-piraso ang katawan ni Tian Yuan, ay mapapakinabangan pa din nila ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Nang unti-unting mawala ang usok, ay makikitang duguan at durog ang braso at mga buto ni Tian Yuan, kasabay nito ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung bakit buhay pa din siya, at kung talaga bang ginamit ni Wen Yun ang kanyang katawan upang protektahan siya sa pag-atake ng sect master. Ngunit dahil sa isa nga lang siyang mortal, at dahil sa mga malubhang sugat at pinsala sa kanyang buong katawan, ay tiyak na hindi na din naman magtatagal pa ang kanyang buhay. Agad na din siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung makakapag-umpisa siya ulit ay gagawin pa kaya ni Wen Yu ang ginagawa niyang pagprotekte sa ating bida ngayon, sabay tanong muli ni Tian Yuan sa kanyang sarili kung muli na naman ba siyang mamamatay. At kasabay nga ng pagluha niya ng dugo, ay napapamura siya sa kanyang sarili, dahil hindi niya naramdaman na niloloko lamang siya ni He Miao, at maging ang kanilang sect master ay mukhang simula palang nais na siyang patayin upang maging pataba sa mga spiritual herbs, kaya napapatanong din siya kung bakit kailangang mamatay sila ni Wen Yu, habang ang sect master at si He Miao ay mabubuhay ng malaya. Sinabi ni Tian Yuan sa kanyang sarili, na gamit ang kanyang mga kamay ay siya mismo ang papatay sa sect master at kay He Miao, kung muli pa siyang mabibigyan ng pagkakataon, at kasabay nga ng pagtulo ng kanyang mga luhang dugo sa isang mahiwagang buto, ay lumabas ang isang system window, agad nitong binati ang ating bida dahil matapos siyang malagay sa sitwasyon na nalalapit na ang kanyang kamatayan, ay na-activate niya ang Heaven's Chosen Gardener System. System tanong ni Tian Yuan, sabay tanong din kung bakit ngayon lamang ito lumabas, pero sinabi naman ng system na matagumpay nang na-awaken ni Tian Yuan ang system, kaya agad na itong magsisimula sa pag-distribute ng awakening rewards. Kasunod nito ay makikita nga natin ang isang babae na tila nasa mahimbing na pagkakatulog sa loob ng isang bulaklak, at kasabay ng pagdilat ng mga mata ng babaeng ito, ay sinabi ng system na ang reward ni Tian Yuan ay isang 10,000 years old na flower spirit seed. Sunod ay sinabi ng system na ang seed ay nangangailangan ng kanyang dugo upang ma-activate, sabay tanong kung nais bang magpatuloy ni Tian Yuan. Sinabi ni Tian Yuan na hindi na ito kailangan pang itanong ng system at matapos nga niya itong kumpirmahin ay agad na inabsorba ng seed ang kanyang dugo. Kasabay nito ay ang pag-activate at paggising ng flower spirit mula sa seed.
Samantala, dahil lingid sa kaalaman nila Himiao na nagising na ni Tian Yuan ang natatangi niyang kapangyarihan, ay sinabi ni Himiao na wala na ang problema nilang si Tian Yuan, sabay tanong kung siya na ba ngayon ang mag-manage sa spiritual garden, at agad na itong kinumpirma ng sect master habang sinasalat ang chin ni Himiao. At nang magliwanag nga ang seed sa dibdib ni Tian Yuan, ay agad na napapatanong ang mga disipulo na naglilibing sa kanya kung ano ito. Sinabi ng isa na malamang sa isa itong mahalagang kayamanan, kaya naman mas mainam kung wag na niya itong ipaalam pa sa iba at kunin na lamang, sabay sabi ding hindi niya haayaan na si Himiao lamang ang magbenepisyo sa lahat. Pero napansin naman siya ng kanyang kasamahan at sinabi nga nitong partihan din siya sa kayamanan. Ngunit matapos damaykit ang shovel ng isang disipulo sa nagliliwanag na bulaklak, ay biglang lumabas ang madami at malalaking pink na bulaklak, dahilan upang agad-agad ay tumilapon ang mga disipulo at masyado nga din ang gulat ni Himiao at ng sect master. At habang unti-unting umaangat ang lupa mula sa lokasyon ng bulaklak, ay sinabi ng sect master na isang heaven and earth anomaly ang kasalukuyang nagaganap. Makalipas pa ang ilang sandali matapos mamukadkad ang mga bulaklak, ay tinanong ni Himiao kung ano ang nangyayari, at kung bakit biglang namukadkad ang bulaklak na ito sa kanilang spiritual garden. Sinabi ng sect master na hindi siya maaaring magkamali, dahil tanging 100,000-year Great Spirit lamang ang may kakayahan na makapagdulot ng ganitong phenomenon. Pinaliwanag din sa atin na ang mga tao ay mayroong 4 major cultivation realms, at ito nga ay ang mortal, mystic, earth at heavenly realm, at tulad ng mga tao ay mayroon ding 4 na major cultivation realms ang mga demon race. Ito ay ang spirit, great spirit, Demon King at Demon Emperor o Demon Empress Realm. Sinabi din ng sect master na ang Spirit Realm ay ang mga demon na mayroong 10,000 taon na edad, ang Great Spirit naman ay 100,000 taon, habang ang Demon King ay 1,000,000 taon at ang Demon Emperor ay hindi bababa sa 10,000,000 taon. Sinabi din ng sect master na maging ang mga normal na spiritual herbs ay makakapag-cultivate ng maayos, sa tulong ng kapiraso ng buhay o lifespan ng umusbong na Great Spirit sa kanilang spiritual garden, pero pag na-refine nga daw nila ang Great Spirit na ito, ay maging ang sect master hindi ma-imagine kung gaano kalaki ang magiging benepisyo nito sa kanilang cultivation. Pero biglang ang tumulo ang pawis ni Himiao at sinabi na ang Great Spirit ay mukhang isang tao, kaya paano daw nila ito mare-refine? Habang nakapikit ang sect master ay sinabi niyang walang katuturan ang sinasabi ni Himiao, dahil ang mga Great Spirit ay walang kakayahang makapag-transform sa anyo ng tao. Ngunit matapos nang lumabas ang sinasabi nilang Great Spirit mula sa bumukadkad na bulaklak, ay masyado ang gulat ng sect master. Agad din siyang napapatanong sa kanyang sarili kung totoo bang nasa human form ang Great Spirit, sabay tanong na din kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Great Spirit na ito. Samantala sinabi naman sa atin na ang nilalang na ito ay si Fei Hua, isang Central Continent Demon Empress, at sa pagdilat nga ng kanyang mata ay agad niyang sinabi na mukhang masyadong mahaba ang naging tulog niya. Agad din niyang inilabas ang Morning Glory Transmission Vine, upang ay paalam sa kanyang mga kasamahan na nagising at nakabalik na siya. At matapos niyang sabihin na siya si Empress Fei Hua, ay agad niyang hinanap ang 4 Demon Emperors, ngunit matapos niyang salatin ang kanyang ulo, ay agad niyang naalala kung paano siyang pinatay ng isang cultivator dati. Hanggang ngayon nga ay nakakaramdam pa din siya ng kaunting sakit mula sa parte ng kanyang ulo na tinarakan ng espada, at matapos niyang sirain ang transmission vines, ay agad siyang napatanong sa kanyang sarili kung maging ang 4 Demon Emperor ba ay namatay din sa huling digmaan. Inutusan naman ni Sect Master ang 2 disipulo upang huliin ang Great Spirit, pero tinanong nga ng mga ito kung sigurado ba ang kanilang Sect Master at kung sila ba talaga ang manghuhuli sa Great Spirit. Sinabi naman ng Sect Master na kakagising lamang ng Great Spirit, bukod dun ay isa nga daw itong Plant Spirit, kaya naman ang combat power niya ay mahina lamang. Dalhin niyo siya sa akin at titiyakin kung makakatanggap kayo ng malaking gantimpala, wika ng Sect Master. Kaya naman agad na tumayo ang 2 disipulo at inilabas nga nila ang kanilang spiritual swords. Matapos itong makita ni Fei Hua ay biglang sumingkit at nagliwanag ng pula ang kanyang mga mata. Habang sinasabi na alam niya sa kanyang sarili na ang isang empress na katulad niya, ay sapat na upang sakupin at wasakin ang buong kontinenteng ito. At habang umaakyat ang mga disipulo sa baging patungo kay Fei Hua,
ay sinabi ni Fei Hua na dapat ay mamatay ang lahat ng mga tao, at matapos nga niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ay napalibutan ng mga nagliliwanag na pink na bulaklak ang dalawang disipulo, at matapos hawakan ng isang disipulo ang isang bulaklak, at matapos itong damikit sa kanyang muka ay agad na naagnas ang kanyang mga laman, kasabay ng isang malakas na pagsabog at pag-angat ng lupa mula sa kanilang kinatatayuan. Ngunit matapos makita ni Fei Hua ang ginawa niyang pag-atake, ay agad siyang napatanong sa kanyang sarili kung ito lang ba ang lakas niya ngayon, sabay tanong na din kung gaano kalaki ang binaba ng kanyang kapangyarihan, samantala agad namang gumamit ng barrier ang Sect Master, habang iniisip na ang kapangyarihan ni Fei Hua ay masyadong nakakatakot, dahil dito ay sinabi din niyang hindi niya kayang labanan si Fei Hua. Agad na din siyang lumipad sa pagnanais na makaalis at makatakas sa lugar, pero muli namang ginamit ni Fei Hua ang kanyang abilidad, at matapos nang mapalibutan ng mga petals ng bulaklak ang Sect Master ay agad itong nakaramdam ng takot at napamura. At matapos itong damikit sa kanyang katawan ay agad na napasigaw ang Sect Master, habang si Fei Hua naman ay nagtataka kung bakit hindi nagdulot ng pinsala sa Sect Master ang pag-atake niya, kaya agad din siyang napamura at naisip na masyadong mahaba talaga ang naging pagtulog niya, kaya naman hindi niya makontrol ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Pero alam nga niya sa kanyang sarili na kailangan lamang niyang mag-focus, at agad nga niyang tinipon muli ang kanyang kapangyarihan, kampante siyang sa pagkakataong ito ay makakapagdulot na ito ng pinsala sa Sect Master. Muli ay naglunsad nga siya ng isang malakas na pag-atake patungo sa Sect Master, pero tila mga bulang pumutok lamang ito matapos tumama sa Sect Master, na todo depensa sa kanyang katawan at agad nagtaka. At habang napapatanong si Fei Hua sa kanyang sarili kung bakit naglahong parang bula ang kanyang pag-atake, at kung ano ang nangyayari, ay agad namang lumipad patungo sa kanya ang Sect Master, habang tumatawa ito ay sinabi niyang tulad ng kanyang inaakala, ay mahina pa talaga ang kapangyarihan ni Fei Hua dahil kakagising lamang niya, agad na ding ginamit ng Sect Master ang abilidad niyang Purple Chi Rising Sword sa pag-atake, na agad nagdulot ng pinsala kay Fei Hua. Agad na din siyang sinakal ng Sect Master, at sinabi na matapos niyang ma-refine at absorb si Fei Hua, ay tiyak na makakarating na siya sa Heavenly Realm, habang si Fei Hua naman ay iniisip na sa wakas ay nagising na siya, at agad na patanong sa kanyang sarili kung mamamatay lamang ba siya ulit sa kamay ng mga basurang tao. Samantala bigla namang bumangon si Tian Yuan mula sa hukay, at matapos nga niyang makita ang kasalukuyang sitwasyon, ay sinabi niya sa system na ang flower spirit na binigay nito sa kanya ay isang pathetic, dahil ilang segundo lamang ay natalo na ng Sect Master si Fei Hua. Pinaalam naman ng system na ang kanyang system na na-unlock ay isang micro-gardener system, kaya naman kailangan niyang mahawakan o masalat ang kanyang tanim na flower spirit upang ma-activate ang buo nitong kapangyarihan. At nang maisip nga ni Tian Yuan na kailangan niyang makalapit, ay agad itong tumakbo habang sinisigaw na abutin ni Fei Hua ang kanyang kamay, pero bigla namang nilayo ng Sect Master si Fei Hua. Naisip naman ni Tian Yuan na kahit anong mangyari ay tiyak na mamamatay na din naman siya ngayong araw, kaya pagkakatiwalaan niya ang kanyang system sa pagkakataong ito. Pero bigla nga din siyang sinakal ng Sect Master, at habang nakatutok ang spiritual na espada ng Sect Master kay Tian Yuan, ay sinabi ni Fei Hua na isa siyang Demon Empress mula sa Central Continent, sabay tanong kung ang basurang tao ba na tulad ni Tian Yuan ay basta-basta na lamang siyang mahahawakan. Sinabi naman ni Tian Yuan na wag na siyang magmataas pa, at pasigaw nga niyang inutos na abutin ni Fei Hua ang kanyang kamay. Sinabi ni Fei Hua na pathetic daw talaga ang mga tao, dahil kahit pa nasa bingit na sila ng kamatayan ay mukhang nais pa din siyang pagsamantalahan ni Tian Yuan. Pero naisip nga din niyang ang amoy ng katawan ni Tian Yuan ay kakaiba at tila nakakapagbigay ng komportableng pakiramdam sa kanya, at hindi nga niya lubos akalain na ang kanyang katawan ay kusa at gustong gumalaw patungo kay Tian Yuan. Gayunpaman ay hindi nga daw siya makakapayag na mahawakan ni Tian Yuan ang kanyang kamay, kaya naman inilapit nito ang kanyang paa at matapos na itong mahawakan ni Tian Yuan, ay agad siyang binati ng kanyang system. Kasabay nito ay ang paglabas ng malakas at nakakasilaw na gintong liwanag, kaya maging ang Sect Master ay masyado ang gulat at pagtataka. At habang nababalot nga ng gintong liwanag si Tian Yuan, ay bigla siyang lumutang nang sabihin ng system na nagising na ang kanyang active talent, at sa isang iglap nga ay napunta si Fei Hua sa dantian ni Tian Yuan,
Kaya naman agad niyang tinanong kung ang kapangyarihan bang tinutukoy ng system, ay ang pagtatanim ng Great Spirit sa kanyang dantian, at sinabi nga ng system na ang dantian ay isa ding field. At habang napapatanong nga si Fei Hua kung paano siya napunta sa dantian ni Tian Yuan, ay bigla siyang nabalot ng pagtataka dahil nang ma-detect ng system ni Tian Yuan si Fei Hua, ay agad sinimula ng system ang pag-extract sa kapangyarihan ni Fei Hua na tinuturing ng system na source energy. Masyado naman ang galit ng sect master dahil para sa kanya ay ninakaw ni Tian Yuan ang kanyang Great Spirit, agad na din niyang inilabas ang kanyang aura at kapangyarihan habang sinasabi na sa pagkakataong ito ay wawasakin niya ang katawan ni Tian Yuan upang mabawi ang Great Spirit. At matapos nang manghingi ng tulong si Tian Yuan sa kanyang system, ay agad na nagsimula ang kanyang pagbabagong anyo na tinatawag na plant-human fusion. Agad na din niyang winasiwas ang espada na binigay sa kanyang ng system, pero madali naman itong naiwasan ng sect master. Gayunpaman ay nagdulot naman ng mapangwasak na puwersa ang pag-atake na ginawa ni Tian Yuan, dahilan upang masira ang portal o gate ng kanilang Xian sect. Matapos makita ng sect master ang pinsalang naidulot ng atake ni Tian Yuan, ay biglang tumulo ang mga butil-butil na pawis at agad siyang napa-holy shit. Sinabi ng system na ngayon ay na-unlock na ni Tian Yuan ang kanyang plan-human form, pero tinanong naman ni Tian Yuan kung wala na bang ibang maisip ang system upang maging pangalan ng kanyang abilidad, isang mas maangas na pangalan wika pa nga niya. Agad nga ding napamura ang mga disipulo na nakasaksi sa ginawang pagwas-iwas ng espada ni Tian Yuan, at sinabi nilang nakakabaliw ang lakas ng pag-atake na yon, kaya napapatanong din sila kung ang Tian Yuan ba ngayon sa harapan nila ay ang Tian Yuan pa ding kilala nila bilang isang walang kwenta at basura. Naisip ni Tian Yuan na hindi maganda ang kontrol niya sa kanyang kapangyarihan, at madali nga daw itong naiwasan ng sect master dahil hindi talaga patungo sa sect master ang direksyon nito. Pero dahil sa magkalapit na sila ng sect master ngayon, ay sinabi ni Tian Yuan na imposible na siyang sumabli pa ngayon at agad na siyang naglunsad ng isang malakas na pag-atake. Wala namang balak ang sect master na iwasan ang pag-atake ni Tian Yuan. At matapos nga niyang ilabas ang dalawang spiritual sword ay sinabi niyang tumigil na si Tian Yuan sa pangmamaliit sa kanyang lakas, at gamit ang kanyang mga espada ay dinepensahan nito ang kanyang sarili mula sa malakas na pag-atake ni Tian Yuan. At dahil din sa lakas ng pag-atake na ito ay agad napatanong sa kanyang sarili ang sect master kung ano ang pagbabagong nangyari sa katawan ni Tian Yuan upang magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan. Matapos ang ginawang pag-atake ni Tian Yuan habang hinihingal pa ang matandang sect master, ay mabilis na nagtungo sa likuran nito ang ating bida, at kasabay ng pagwasiwas niya sa kanyang espada, ay sinabi ni Tian Yuan na tanggapin ng sect master ang kanyang pag-atake. Matapos bumagsak ang dagwang sect master, ay tinutok ni Tian Yuan ang kanyang espada sa leeg ng sect master, at sinabing gagamitin niya ang dugo ng sect master bilang basbas ng kanyang paglalakbay patungo sa tugatog ng daigdig. Pero biglang ang tumawa ang sect master, at habang napapaisip si Tian Yuan sa kung bakit siya tumatawa, ay bumulusok ang malakas na kapangyarihan mula sa sect master, na nagsasabing ang mga pag-atake ni Tian Yuan ay mga pabigla-biglang pagwas-iwas lamang ng espada, sabay tanong kung sa tingin ba ni Tian Yuan ay magagamit niya ang dugo ng sect master bilang panimula sa kanyang cultivation. At nang hamu pa nga ang bumabalot na kapangyarihan sa sect master ay masyado ang gulat ni Tian Yuan at Fei Hua, dahil ang matanda ay ginamit ang transformation technique ni Gunfreeze, agad na tumayo ang buhok ng matanda at dahil sa punk style nito, ay tinawag siyang pervert ni Tian Yuan. Agad namang naglunsad ng pag-atake ang sect master, at sinabi nga ni Tian Yuan na mas bumilis siya ngayon, pero kung inaakala nga daw ng sect master na magiging epektibo ang bilis niya sa kanyang plant transformation, ay nagkakamali ito. Pero sa di inaasahang pangyayari ay mas malakas ang ginawang pag-atake ng sect master at agad ngang nawasak ang espada ni Tian Yuan, kaya naman agad din siyang inutusan ni Fei Hua na iwasan niya ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nagawa pang umiwas ni Tian Yuan, at hindi nga siya makapaniwala na nawasak ang helmet ng kanyang transformation dahil sa pag-atake ng sect master. Muli ay naglunsad ng mabilis at sunod-sunod na pag-atake ang sect master patungo kay Tian Yuan, habang sinasabi na kahit pa nakuha niya ang lakas ng Great Spirit ay isa pa din siyang basura. Sinabi din ng sect master na kahit kailan ay hindi matatapatan ni Tian Yuan ang ilang dekada at experience niya sa cultivation,
At ngayon nga ay nais malaman ng Sect Master kung hanggang saan ang itatagal niya. Masyado naman ang kaba at pag-aalala ni Fei Hua, dahil tulad ng kanyang inaasahan ay hindi talaga magiging madali sa isang tao ang paggamit ng kanyang kapangyarihan, sabay tanong muli sa kanyang sarili kung mamamatay na naman ba talaga siya, kahit nakakabuhay pa lamang niya. Pero bigla nga itong nagulat nang magsimula na naman si Tian Yuan sa pag-extract at absorba ng kanyang kapangyarihan. At habang muling nabubuo ang espada ni Tian Yuan, ay sinabi niyang mahaba na nga ang karanasan ng Sect Master sa kanyang cultivation, pero ilang dosina na nga daw ng manhwa at novels ang naisulat ni Tian Yuan dati, at ito nga daw ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong nagsabi sa kanya na kulang siya sa kaalaman pagdating sa cultivation. At matapos nga ng muling pag-atake ng Sect Master ay hindi ito makapaniwala na napigilan ni Tian Yuan ang kanyang pag-atake. Sinabi ni Tian Yuan na kailangan lang niyang gumamit ng high-frequency spiritual energy upang palakasin at pahabain ang kanyang espada, at kung tingin nga daw ng Sect Master ay hindi kayang gawin ni Tian Yuan yun, ay nagkakamali siya. Tinanong ng Sect Master kung may kakayahan ba talagang mag-regenerate ang espada ni Tian Yuan, sabay sabi na mukhang minaliit niya ng husto si Tian Yuan, habang si Tian Yuan naman ay agad na pamura, dahil nasobrahan umano ng haba ang kanyang espada, bukod doon ay mas matigas na din ito ngayon, at tila iba nga ang pagkakaunawa ni Fei Hua sa kanilang usapan, kaya naman sinabi nito na mas mainam kung maglaban na lang sila ng maayos. Sunod ay sinabi ni Tian Yuan na ang bawat cultivation technique ay nakadepende ang lakas sa pag-control ng cultivator sa kanyang spiritual na enerhiya. Sabay sabi ding panoorin ng Sect Master ang kanyang gagawin, at habang masyado ang pagtataka ng Sect Master sa kung ano ang sinasabi ni Tian Yuan, ay nabuo ang isang malaking bulaklak, kasabay ng isang malakas na pagsabog na naging dahilan kung bakit tumilapon ang Sect Master. Ay sinabi ni Tian Yuan na tatawagin niya ang teknik na ito bilang Death Beneath the Bloom. Naisip naman ni Fei Hua na ginamit ni Tian Yuan ang properties ng mga halaman upang mapabilis ang pag-absorb niya ng spiritual na kapangyarihan, at ginamit nga daw ni Tian Yuan ang lahat ng na-absorb niyang kapangyarihan mula kay Fei Hua sa ginawa niyang pag-atake, at masasabi nga daw niyang ang spiritual energy control ni Tian Yuan ay nalagpasan ang kanya. Muli ay ginamit naman ni Tian Yuan ang isa pa niyang abilidad at matapos niyang sabihin na tapos na ang oras ng Sect Master, ay napalibutan ito ng mga nagliliwanag na bulaklak na agad nagdulot ng isang malakas na pagsabog. At dahil nga sa nasaksihan ni Himiao na labanan ng Sect Master at ni Tian Yuan, ay agad itong napamura habang napapatanong sa kanyang sarili kung talaga bang matatalo ang Sect Master kay Tian Yuan, at kung ang mga sakripisyo ba niya ay mapupunta lamang sa wala. Sa pagbagsak ng Sect Master at habang nanginginig ang buo nitong katawan, ay sinabi niyang maghintay muna si Tian Yuan, at tinanong nga niya kung maaari ba siyang hayaan na mabuhay ni Tian Yuan, alang-alang na lang sa relasyon nila bilang master-disciple. Muli ay nakiusap itong hayaan siyang mabuhay ni Tian Yuan, kapalit ng spiritual garden, bukod doon ay maaari na nga din daw gawin ni Tian Yuan ang lahat ng nais niya kay Himiao. Agad namang ngumiti at pumayag si Tian Yuan, at sinabi nga niyang hindi na niya papatayin ang Sect Master, na agad namang tinanong kung totoo daw ba ito. Sinabi ni Tian Yuan na ang relasyon nila bilang master-disciple ay winasak ng walang kahabag-habag na babae, at kung papatayin nga daw niya si Himiao, ay malamang sa maayos pa ang kanilang relasyon o ugnayan, agad namang ginamit ng Sect Master ang natitira niyang lakas at sinabing totoo ang mga binitawang salita ni Tian Yuan, at ang tulad nga daw ni Himiao ay dapat talagang mamatay. Agad tumakbo si Himiao habang sinasabi na ayaw pa niyang mamatay, pero mabilis namang lumipad patungo sa kanya ang Sect Master, at matapos nga niyang saksakin sa likuran si Himiao, ay sinabi ng Sect Master na magsakripisyo na lang si Himiao para sa kapakanan ng kanyang master. Sinabi din ng Sect Master na alam niyang hindi magtatagal ang transformation form ni Tian Yuan, kaya maya-maya lamang ay ipaghihiganti niya si Himiao. Sinabi naman ni Fei Hua na baliw at masyadong malambot ang puso ni Tian Yuan, bukod doon ay mukhang hindi nga daw alam ni Tian Yuan kung gaano talaga kalupit ang mga tao, pero muli ngang inabsorba ni Tian Yuan ang kanyang kapangyarihan, at ginamit niya ito upang maglunsad ng isang surprise attack patungo sa Sect Master, dahilan upang mabutas at magkapira-piraso ang katawan niya, at huli na ngang na-realize ng Sect Master na inisahan lamang siya ni Tian Yuan. At habang nawawala nga ang transformation form ni Tian Yuan,
ay nakangiti niyang sinabi na madami na siyang naisulat na novels at manhwa, kaya naman alam na niya kung paano at ano ang galawan ng mga villains na tulad ng Sect Master. Agad namang lumabas si Fei Hua mula sa dantian ni Tian Yuan, at matapos ngang umusbong ang isang malaking bulaklak sa kanyang harapan, ay lumabas si Fei Hua mula sa bulaklak at sinabing nakakatuwa talaga ang mga tao, sabay utos kay Tian Yuan na halikan ang daliri ng kanyang paa upang maging exclusive servant siya nito, at sa ganung paraan ay haayaan nga daw niyang mabuhay si Tian Yuan. Agad na lumapit si Tian Yuan sa paa ni Fei Hua, at habang nanginginig nga ang kanyang kamay, ay hinampes niya ang paa ni Fei Hua. Kasabay ng pagtatanong nito kung nasisiraan na ba ng ulo si Fei Hua, sinabi din ni Tian Yuan na siya ang nag-summon kay Fei Hua, sabay tanong kung ngayon ay nais ba nito na maging alipin niya ang kanyang master. Dahil dito ay masyado ang galit ni Fei Hua at sinabi nga niyang papatayin niya si Tian Yuan. At habang hawak nga niya ang damit ni Tian Yuan ay sinabi niyang isang basurang tao lamang ang ating bida, pero agad ding namula ang kanyang muka at tumulo ang butil ng pawis, habang napapatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, at kung bakit nasisiyahan pa siya matapos hampasin ni Tian Yuan ang kanyang paa. Agad din niyang naisip na mayroong mali, at na-realize na ang katawan ni Tian Yuan ay naglalabas ng intoxicating aura. At sa mga sumunod na eksena nga ay hinayla niya si Tian Yuan, at agad niya itong hinalikan, habang iniisip na hindi niya makontrol ang kanyang katawan, dahilan naman upang biglang maiyak at mapasigaw si Tian Yuan dahil yun umano ang kanyang first kiss.